tungkol po sa Lord's Prayer, yung pong Our Father, yan ho ba ay bawal na sa ngayon? Parang hindi ko na po anong ginagamit pa. Hindi naman po actually kung kukunin po natin yung essence ng the Lord's Prayer, yun po'y halimbawa hindi naman mismo yun ang dapat lagi mong ipanalangin Nung magtanong po mga apostol kung paano dapat manalangin, sabi ni Kristo, magsipanalangin kayo ng ganito. After this manner, therefore, pray ye. So, ginawa yung pattern ng panalangin, hindi mismong yun ang ipananalangin natin habang panahon. Ang katunayan, kapatid, ayan, after this manner, therefore, pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Pagdating po dun sa punto na yun, thy kingdom come, yun po hindi na dapat ipanalangin ngayon That particular clause, thy kingdom come. Dumating nawa ang kaharian mo. Sa Bicol, ang pagkakasabi doon, dumatong lugod ang kahadian mo. Gibuhon ang buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit. Kailangan dumating yung kaharian ng Diyos, magibo ang buot ni kagurangnan. Kailangan natin yung pagdating ng kaharian para masunod yung kalooban niya kung paano sa langit, gayon sa lupa. Nung panahon na yon, pagkatapos na turuan ni Kristo ang mga alagad ng ganitong panalangin, dumating na ang kaharian ng Diyos noon Tinanong nila 17:20 ng Lucas. At palibhas ay tinanong siya ng mga Fariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, kundi ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yung kaharian ng Diyos, hindi dadating na parang isang kastilyong nakikitang pababa, kundi narito ang wika, ang kaharian ng Diyos nasa loob nyo. So, dumating na ang paghahari ng Diyos doon sa bayang Israel. Ang katunayan po nun, sa 3:15 ng Kolosas, ganito nakasulat sa Bicol. Asin tugutan nindo ang katuninungan ni Kristo na maghadi sa saindong mga puso, na diyan kaiyan man kamo inapod sa sarong hawak, asin magpasalamat kamo. Ayon, maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. So, naghahari na po. Saan po naghahari? Sa isang katawan. Ano po yung isang katawan? Kolosas 1:18, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yung iglesia, yun ang katawan. Doon maghahari si Kristo. Yun ang tinatawag na kaharian ng Diyos. Naganap na po yan. Dumating na yung iglesia noon Yung pong kasing iglesyang itinatag ni Kristo, yun po ang extension ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya yung salitang, dumating nawa ang kaharian mo, pag hanggang ngayon, pinapanalangin nyo pa yon, lalabas wala kang malay sa Biblia. Kasi dumating na, papanalangin mo pang dumating. Ang totoo, malapit na nga umalis uli Pagdating po ng wakas, isosouli ni Kristo ang kaharian sa Diyos. Ibabalik uli sa langit. Pakinggan nyo sa 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagdating ng wakas, ibibigay niya uli yung kaharian sa Diyos. So, yun pong salitang panalangin na yun yun po halimbawa kapatid. That is the manner by which we have to pray to God. Paghahalimbawa ng panalangin. Hindi naman tuwing mananalangin yun ang ipapanalangin mo Ang mga apostol po, nung kailangan nila ang kapalit ni Judas, nanalangin sila. Pero hindi ang panalangin nila, dumating ang kaharian mo o Ama namin. Pakinggan nyo po ang panalangin nila sa Gawa 1. At kanilang ibinukod ang dalawa,
Si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Oh, Ama namin, nasa langit ka. Yung ba sinabi nila? Hindi eh. Anong panalangin nila? Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas. Tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Yan po ang panalangin nila. Nung humahanap sila ng kapalit ni Judas, hindi ang ipinanalangin nila, Ama namin. So, ang panalangin po, sumasang-ayon sa kailangan. Kung ano yung kailangan mo, yun ang ipapanalangin mo. Lumilindol. Abay, nagluhuran. Ama namin, sumasalangit ka, bigyan mo kaming kakanin. Makakakain ka pa ba, lumilindol na nga? O, di ba? Siyempre, kung ano yung kailangan mo nung oras na yon. Bawa, Ama, Panginoon, may sakit po ang aking may bahay. O manganganak ang may bahay ko. Maawa ka po, tulungan mo po siya sa labor niya. Para isang iril lang, lumabas agad. Hindi na ma-cesarean. Yung panalangin, conforme sa sitwasyon. 4:6 ng Filipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayun. Kung ano yung kailangan mo, yun ang ipapanalangin mo. Halimbawa, mag-a-abroad ka, sakay ka sa eroplano, iwan mo pamilya mo. Bago ka umalis ng bahay, Panginoon, mag-a-abroad po ako, mapipilitan akong iwan ng aking asawa at mga anak. Sana samantalang wala po ako, pakiingatan mo aking mga anak at ang aking pamilya sa masasamang pangyayari, sa disgrasya, sa mabibigat na sakit. Samahan mo ako sa pag-a-abroad, wag akong mapahamak doon. Ganun ang panalangin, di ba? Kung ano yung kailangan mo at that moment, yun ay panalangin mo sa Diyos. Yun po, ang panalangin pong Ama namin, halimbawa yun. It's an example, padron, ng tamang pananalangin. Ang panalangin sa Diyos. Hindi po kay Maria, hindi kay Pedro, hindi kahit kanino. Ang panalangin dapat sa Diyos. Ulitin natin ang 4:6 ng Filipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos po tayo mananalangin. Hindi kay Pedro, hindi kay Pablo, hindi kay Santa Maria, hindi kahit kanino. Lalong hindi sa kahoy. Yung santo na kahoy, hindi po doon. Hindi po pwedeng sumagot sa panalangin yon. Habakuk 2:18 hanggang 19. Pakinggan nyo. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka, magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Bicolanohin nga natin yan. Anong kapakanan kan ladawan na ikinudlit kan naggibo sa iya? Ang tawo-tawong tinunaw na nagtutukdo nin kaputikan. Biro nyo, nagtutukdo ng kaputikan. Hindi ba kaputikan yun, tinuro na yun? Nagtitiwala ka, wala naman siya. May tinga siya, wala naman, di naman siya. Lipat tayo ng talata. Sa Bicol, 115:4. Sa saindang mga ladawan, anan na pirak asin bulawan, gibo nin mga kamot nin mga tawo. Igwanin nguso, alagad dai nakakapagtaram. Igwanin mga mata, alagad dai nakakahiling. Igwanin mga talinga, alagad dahil nagpapakadangog. Hindi man nagpapakadangog. Meron tainga. Kaya naggigibo ng kaputikan. Kasi dalangin ka ng dalangin, hindi ka naman pala niya papakinggan. Tapos ano pa? Herakman,
kan nagsasabi sa kahoy na magmata ka, asin sa gapong pula na magbuhat ka, makakatukdo daw. Uya, siya natatalapitapan nin bulawan, asin pirak, asin diyan sa saiya dainin ginhawa. Oh, daing ginhawa sa saiya. Mabuti pa nga yung ipis may ginhawa. Yun, walang ginhawa yun. Oh, nakita nyo? Huwag kayong magagalit mga kababayan, no? Hindi ko naman inimbento yan eh. Pag nagalit kayo sa akin, ang kinagagalitan nyo yung salita ng Diyos. Nasa Biblia po yan eh. Sa lahat ng Biblia nakasulat yan. Daing ginhawa doon sa ladawang ginibo ng kamot. Kaya yun po, hindi dapat manalangin dun sa mga yon. Hindi dapat manalangin sa mga santo. Manalangin tayo sa Diyos dahil yun po ang utos ng Diyos. Sa Kanya tayo mananalangin.